makikita rin po natin itong inyong pong lugar, ang inyong area, para yun, sa inyo pong mga kalamansi. Iba-iba po kasi mga katribe po yung mga klase ng lupa sa iba-ibang lugar po natin napupuntahan. Sa Samar, Catbalogan, Masbate, iba po ang kanilang pong lupa. Pero sa Northern Samar ay bihira po ang kalamansi natin kung nakita. Meron silang kalamansi, mga tanim, pambahay lang, mga panggamit lang. Pero yung para gawing negosyo or business, wala. Wala tayong nakita marami doon. Sa parte naman ng Davao, ang ating naman doon sa Agusan del Sur, nandiyan, marami pong mga kalamansi. Kaya lang, naagad din po sa kanila yung bunga. Isa na po kayo mga katribya, welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay papunta po tayo ng Calapan, Mindoro. Dahil meron po tayong tour na kung saan tingnan po natin po mga katribya po yung area po ng Mindoro. Ano sa iba-ibang lugar po yung ating pong mapupuntahan po doon. Kaya shoutout po natin ng mga taga Mindoro. Makita po natin po ang inyong lugar. At alam ko na dyan ay marami pong mga kalamansian at tanim. Actually, yan din po ang isa rin sa nagsusupply ng kalamansi sa Metro Manila at iba't ibang parte po ng probinsya ng Mindoro. Sikat ang Mindoro sa kalamansi dahil malalaki ang bunga po ng kalamansi. Pero hindi talaga mayalis na meron mga tinatawag na tulutong. Pero meron naman doon na kung saan ay makinis naman po ang balat noong kanilang kalamansi. Depende po doon siguro pagka kasi kung minsan nasa variety po yun o nasa lahi po ng kalamansi. Kaya shoutout po natin ang mga taga Mindoro. Pero kung nagre-request po sa atin na magpa-tutorial doon po sa parte po na yun, kaya lang ay hindi po tayo po magtatagal po sa area. Kumbaga, meron lang po tayo kung saan ay lakad sa bagay po na yun. At least makikita natin po ang mga kalamansian dyan po sa lugar po na Mindoro. Kaya shoutout po sa lahat ng ating pong mga ito na po ito po yung ating Mindoro. Ayan, sa Mindoro na tayo mga katribya. Tayo nasa ikatlong palapag. Lakas po ng hangin dito. At ano po natin yung skinboy maalon nung aming pong paglalakbay. Ganda po nung tanawin dito pala sa Mindoro. Bakit nasa na yung camera? Ito na lang. Mabilis ito sa editing eh. Hindi was kasi baka malaglag yung cellphone natin eh. Ito malaglag. Palagi ko marami nalaglag na cellphone na rito. Yan. Yun, doon na malapit na tayo. Lalapag na. Kasong hangin dito pa sa taas eh. Yan yung kabundukan. Mindoro. Dito maraming kalamansi. Walang barko na ito, lulula ng mahigit sa 500 mga pasaheros sa taas at pagkarin doon sa baba. Shoutout natin ang mga taga Mindoro. Dadaan pa kami sa Puerto Galera. Pagkataong namin dito, biyahe na ulit kami ulit. Malapit na. Daungan siguro eh. Bulubundukin din pala ang Mindoro.
parang ibang klima. Sa baba. Sa baba, mainit eh. Sa baba kasi medyo bigil ang hangin. Dito pala sa taas, mas malakas. Parang sa Titanic. Kasalukuyan yata may bagyo sa Mindanao eh. Kaya pala ang low lang nito. Tagal din pa pala ang biyahe. Isang oras kalahati. Hindi lang magdalawa. Tagal din pala. Ilang oras kalahati pa. Kulang 2 oras ang biyahe namin. Mula doon sa Batangas Pier to Mindoro Pier. Sulit. Malakas pa ang alon. Tayong dumaong. Po ang Mindoro Pier. Lapit na tayo. Nakatribya. Kabundukan. Taga Mindoro, sana po kayong lahat, sana nasa mabuti po kayong kalagayan at welcome po kayo sa aking YouTube channel at makikita rin po natin itong inyong pong lugar, inyong area para yun, sa inyong pong mga kalamansi. So iba po kasi mga katribya po yung mga klase ng lupa sa iba-ibang lugar po natin napupuntahan sa Samar, Catbalogan, Masbate. Iba po ang kanilang pong lupa, pero sa Northern Samar ay bihira po ang kalamansi natin kung nakita. Meron silang kalamansi, mga tanim, pambahay lang, mga panggamit lang, pero yung para gawing negosyo or business, wala tayong nakita marami doon.
Sa parte naman ng Davao, ang ating na-observe doon sa Agusan del Sur, nandiyan, marami pong mga kalamansi. Kaya lang, naagad din po sa kanila yung bunga. Noong panahon na medyo mababa kalamansi doon sa Luzon, sa kanila naman ay mahal, 1,700 ang kuha na sa puno. Siyempre mas mahal yung pagkaibinita. Kaya dito naman sa Mindoro, hindi natin alam. Sa tag-araw kasi ang Mindoro, hindi sila masyado makapagpabunga ng kalamansi na kagaya po sa Luzon. Kaya ang mas nakakalusot po ang taga Luzon sa presyong mahal kaysa rito sa Mindoro. Dahil sa Mindoro kasi pagkatagulan, sila naman po ang gumagana. Kaya pagka marangkada ang Mindoro ay talagang mababa po ang presyo ng kalamansi sa Metro Manila. Dahil hindi naman pala ganun kalayo ito pagdating doon sa Batangas Pier. Alas 2 oras lang, kaya mabilis pala lang maibiyahe ang kalamansi sa Maynila. Hindi kagaya po sa parte ng Isabela, bago makarating ng Metro Manila, umaabot po ng mga nasa 9 hanggang 10 oras na biyahe. Kaya pagdating ng kalamansi, slip na. Kumbaga ay halos panat na po yung bunga. Pero dito sa Mindoro, pagdating ng Maynila, presko. Kumbaga po yung kalamansi ay press na press pa. Dahil ang travel niya mula sa barko, sa 2 oras lang. Pagdating naman po doon sa Maynila, aga-agaw na po yan. Mga kanya-kanyang mga suki. Ito na po yung ating dadaungan. Ang Calapan, Mindoro, Port of Abra de Oro. Saan? Doon ano? Yun yung isang barko na po natin kasunod. Sabihin, ng gilid pala siya. Ito naman yung daan. Para siyang daanan pala ng Isabela. Yan, nagpakit. Marami na rin pala nag-aabang nung kabila. Nakapila na rin. Ito hindi pala sasakyan nila eh. Oo. Kumbaga, Ayan, palitan lang. Yung mga truck Oo, yung mga truck nakapila na. Kumbaga ito lang din. Parang doon sa Conde. Pa yung mga bus na. Mga nakapila. Parang sa Pilidoran din. Ayun, nakapila din ng mga sasakyan. Lalo nung naka-stranded, dami pong mga kasabayan namin. Pila-pila rin naman yung mga barko sa gilid. Hindi sila kagad na mga nakaalis. Eto, the same din pala. Pero malaki rin ng pier ng Batangas, ano? Mas malaki yun. Oo, mas malaki kasi malapit na kasi sa Maynila. Kung doon pala tayo sasakay mula Batangas to Davao, baka isang araw may higit, ano? Mas malayo. O kaya sa Masbate, mas malayo pagka doon pala sa Batangas. Ayan, pumoporma na yung truck. Ayan. Siya, gigil na. Kumbaga sa kawan baka kahapon pa nandyan yan Ayan, shipping. Planchado ng barko na ito. Bebeyan ko na. Lakas na. Yan na. Haba na itong barko. Isla. Okay. Sige, patribya. Tayo ay dadaong na. Tapos na po ang
Yan, welcome to Port Abra de Ilog. Ito pala ang kanilang Wala tuloy yung meat. port niya. Port of Abra. Mukhang bago lang yung building ah.